O sabi dito, nagsalita daw itong si Senator Robin Padilla at sinasabi po niya mga kababayan, eto sabihin man nilang tuta ako ni Duterte. Andun ako sa panahong nagkaroon ng pag-asa ang Pilipino na balang araw ay magiging progresibong bansa tayo. Ito daw po ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa at talagang ni Senator Robin Padilla at talagang inaamin niya mga kababayan na siya po talaga ay tuta ni Duterte. Ito po Sabihin nila, ito si Senator, masyado itong tuta ni Duterte. Sabihin nyo na ho ang gusto nyo sabihin, pero andun ho ako sa mundo na nung panahon ni Digong, nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa na isang araw. Diba? Saan kaya kumukuha ng kapal ng pagmumukha itong mga ito mga kababayan? Yung isa, ibinoto ng mga kababayan Pilipino po natin para paglingkuran ang taong bayan. Ito namang isa mga kababayan, ibinoto rin na mga kababayan Pilipino po natin para paglingkuran ng mamamayang Pilipino. Pero ngayon umaamin, natuta rin ng isang politiko. Kaya wala daw siyang pakialam kahit tawagin siya na tuta ni Duterte mga kababayan. Nandun na daw siya. Sa panahong may progresibo daw po yung bansa nung panahong si Duterte ang presidente. Paano nagkaroon ng progresibo ang bansa? Di ba mga kababayan, naghirap ang mga kababayan Pilipino po natin nung panahong nakaupo etong si Digong, lalo na nung nagkaroon ng pandemic tapos talamak pa ang nakawan sa pamahalaan po niya. Lalo na doon sa issue ng pharmaceutical scam. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, di ba kung matatandaan nyo, marami sana mga negosyante ang tuwang-tuwa ng panahon na pumasok yung pandemic sa ating bansa. Kasi nga, alam nyo kung gaano kamahal yung face shield. Pero sa likod nun mga kababayan, marami din po ang mga umiiyak na mga maliliit na negosyante dahil nung nagmahal yung face shield, marami po ang bumili ng face shield ng mga maliliit na negosyante at nagbenta mga kababayan. Pero pagkabili po nila, ilang araw pa lamang yung nakakalipas, biglang bumagsak yung presyo ng face shield at malaki ang nalugi po sa kanila. At ako, saksi ako mismo dyan mga kababayan kasi kita ko yung mga kaibigan ko maliliit na negosyante kung paano umiyak dahil sa laki ng nailugi po nila. Tapos mababalitaan pa nila nung panahon na yon na talagang ninanakaw lang ang pera sa pamamagitan ng pharmaceutical scam nung panahon po ni Duterte. So paano nagkaroon ng progresibo? Kung ganon kalala mga kababayan, ang korupsyon sa panahon po ni Digong. Buti na nga lang sa panahon ni PBBM, nabisto po yan. Di po ba ng gobyerno ni PBBM? Anyway, tuloy pa natin. Magiging progresibo tayong bansa. Ito ay umaakyat ka na sa kategorya ng pagiging bayani. Kahit aminin natin at hindi, suportado mo si Digong o hindi, ginawa na natin siyang bayani. Para siya ay dumadaan sa paglilitis ng mga dayo. Alam niyo mga kababayan, si Duterte hindi pwedeng maging bayani yan. Kasi unang-una mga kababayan, wala namang nagawa itong si Digong para masabi na siya ay naging bayani. Pagiging bayani ba? Yung nagpatumba ka ng marami mga kababayan Pilipino natin habang yung mga kaalyado mo pinatakas mo? Hindi matatawag na bayani yan mga kababayan. May bayani ba na naging tuta ng China? Walang bayaning ganon. Ang totoong bayani mga kababayan, yung mga teacher, yung mga kababayang OFW po natin, yan yung mga totoong bayani na alam ko. Kasi yan po talaga yung nakikipagsapalaran, pati yung ating mga kasundaluhan. Yan yung mga totoong bayani na alam ko na tapat sa kanilang tungkulin. Di po ba? Yan yung mga bayani, hindi si Digong. Anyway, tuloy pa natin. Ginawa na natin sa bayani. Kaya sana lang magsama-sama tayo na dumating ang araw na makauwi din si Digong. Nako? Kasi mas maganda yung bayaning buhay. Kasi matagal na tayo maraming karanasan na bayaning namatay. Ayaw natin yun. Gusto natin buhay si Digong, malagpasan niya ito. Matapos na ang kaguluhan sa Pilipinas dahil ang gulo-gulo na ng mundo para makaabante tayo. Isa ka na sa nagpapagulo ng Pilipinas, Senator Robin Padilla, kung alam mo lang. Sa totoo lang mga kababayan, isa po si Senator Robin Padilla sa nagpapagulo ng Pilipinas. Kung alam lang sana niya. Kasi unang-una kaya ka lang naman kasi ibinoto ng mga kababayan Pilipino natin. Kasi nangako ka na isusulong mo yung federalism na hindi na nangyari. Kasi nga puro kapalpakan yung pinaggagawa mo dyan sa Senado. Diba, biruin nyo mga kababayan, kaya lang naman nanalo yan.
Kasi nga unang-una bukod sa naging salim pusang kitkit doon po sa Unitem at pinagkatiwala ng mga Marcos loyalists itong si Robin Padilla, maliwanag din naman mga kababayan na ito pong si Senator Robin Padilla ay nangako nang isusulong niya ang federalism, yung pagbabago dito po sa ating bansa para maging progresibo yung ating bansa. Pero nasaan na ngayon? Matatapos na ang term mo, Senator Robin Padilla, wala ka pa rin nagagawa? Di po ba? Matatapos na ang term niya pero wala pa rin siyang nagagawa. Ganun po mga kababayan. Hindi ko naman pwedeng sabihin kainutil, pero ganun po mga kababayan na nakikita ng mga kababayan Pilipino po natin kay Senator Robin Padilla. Wala pa siyang nagagawa na masasabing yun yung legasiya po niya. Kaya nga sa totoo lang, yung tiwala na ibinigay sa iyo noong 2022, sinayang mo lang, Senator Robin Padilla. At ngayon umaamin ka na tuta ka ni Duterte. Kasi yun naman ang nais nating lahat. Nais nating magkaroon ng progreso ang bansa natin. Bakit mo maraming OFW dito? Bakit marami bang migrante dito na pumupunta? Kasi nakikita nila na pwedeng maging parang Netherlands din ng Pilipinas basta magkaroon tayo ng magaling na leader. Kaya naman yun eh. Yun naman na pag pinagsama-sama natin ho ang Ricardo, hindi ho ito fans club. Senator Robin, tanong ko sa iyo, nagawa man ni Duterte na pagandahin ng Pilipinas nung siya ang presidente? Nagawa ba ni Duterte na habulin yung mga kaaliyado niya o yung mga kaibigan niya na di umano'y drug lord? Nagawa ba ni Digong yon? Hindi. Anong ginawa ni Duterte? Ginamit niya yung posisyon niya bilang presidente para i-weaponize yung mga maliliit na pobreng kababayang Pilipino po natin. Yun yung ginawa ni Duterte, Senator Robin. Ang problema sa'yo, salita ka ng salita, di ka nag-iisip. Fans club in a way. Maraming umahanga kay Digong pero mas more on political to. Yung tingin ng tao, nakaramdam sila ng pwede. Yung nakikita namin sa ibang bansa, yung nararanasan namin sa ibang bansa, pwede palang gawin sa Pilipinas. Basta merong leader na iron hand. Yun ang kailangan natin, parang Lee Kuan Yew. Yun eh. Yun lang ho. Wala ako sabihin nila, ito si Senator. Masyado itong tuta ni Duterte. Tuta ka naman Sabihin talaga. na ho, ang gusto niyong sabihin, pero Tuta ka talaga, Senator Robin Padilla, ako na nagsasabi. Tuta ka talaga ni Duterte. andun ho ako sa mundo na nung panahon ni Digong, nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa na isang araw ay magiging progresibo tayong bansa. Senator, ano po Teka yung lang, haba. Senator, Pulis, huli na tayo. ano po yung masasabi niyo, Senator, doon sa suporta ng mga Pilipino na hanggang ngayon hindi pa rin nawawala, Sen, para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi naman pwedeng mawala yun. Kasi maraming natulungan ang ating dating Pangulo. Hindi pa siya presidente, mayor pa lang siya, congressman pa lang siya, piskal pa lang siya. Nagkaroon na ng magandang karanasan sa kanya ang taong bayan. Sabi nila, Marami daw natulungan si Duterte, lalo na daw nung piskal daw po etong si Duterte. Sino ba mga tinulungan ni Duterte? Di ba yung mga kaaliyado niya na mga negosyante yung iba? Na kung saan mga kababayan mismong inamin po ni Duterte na nagtatanim siya ng ebidensya. Di ba mga kababayan, tulong bang masasabi yun? Siguro tulong na may pakinabang siya. Yun, pero yung tulong na bukal sa loob, walang ganon. Ang mga Duterte, tandaan nyo po yan mga kababayan. Dahil kung may malasakit, ang mga Duterte, hindi sana mga kababayan nila ipaparamdam sa taong bayan yung katamaran po nila at yung hindi nila pagsusumikap at pagtatrabaho para po tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na nasa laylayan. Ang problema ngayon, nasaan ba? Ano ba ginagawa na mga Duterte habang may crisis o may krisis na pinagdadaanan yung mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga nasa ibaba? Nasaan ba mga Duterte? Puro po na lang ang pinagsasasabi. Lalo na itong si Sara Duterte mga kababayan. At saka kung talagang may malasakit itong si Sara Duterte, at itong mga Duterte, itong mga kapatid ni Sara, sana kausapin nyo si Sara Duterte na pumayag na silipin yung kanyang salin. Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, mukhang ayaw po ata pumayag ni Vice President Sara Duterte na silipin yung kanyang salin
doon po sa kanyang impeachment o posibleng impeachment po niya. Ibig sabihin, takot po si Sara Duterte na ipakita o ipasilip yung kanyang salin. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo yung sinasabi dito ni Senator Robin Padilla, maliwanag pa sa sikat ng araw na ito po ay isang malaking kasinungalingan. Ano po, dahil kung titingnan nyo mga kababayan, itong si Senator Robin Padilla, wala namang pinagkaiba ito dito kay Rowena Guanzon. Wala kang gawa